mula sa Barangay Bayanan. What's Cup na! Leader na nagmula sa pamilyang serbisyo ang handog, ang leader na may malawak na pangarap para sa kanyang mga nasasakupan. Kaya naman #alisto ora mismo garantisado. Mula sa pagiging matagumpay na negosyante, hindi pa man din kapitan ay maaasahan na libreng nagpapahiram ng mga upuan, lamesa, sasakyan, may libreng pazumba hanggang ngayon at iba pa na makakatulong sa kanyang mga kabarangay. Kaya naman, kilalanin at alamin natin ang mga tagumpay sa kanyang pamumuno. Kapitan Alfie Gawaran ng Barangay Bayanan. #alisto ora mismo garantisado. Kap Alfie, what's Kap? What's Cup? Good morning. Good morning po. Ayan, baka nais po ninyo batiin muna ang ating mga viewers bago tayo magsimula. Ay, nako. Good morning to everyone. Thank you for having us here sa What's Cup. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga Bacoreño, especially sa mga sumusubaybay at nanonood. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yun, I'm quite sure, Kap, very excited po kayo at very excited din po ako sa magiging takbuhin ng ating usapan kasi nabalitaan nga po namin na marami ng recent accomplishments ang Barangay Bayanan. Pero bago tayo magsimula sa ating bakbakan at diretsahan ng mga usapin, Kap, may mga kasama po kayo ngayong araw na ito. Yes po, ngayong umaga kasama po natin ang buong councils na talagang laging nakasuporta sa lahat ng programa natin. No po. Pakilala ko po sa inyo. Pwede po, Kap. Ang ating mga kagawad. Si Kagawad Frederick Alamo, andyan po si Kagawad Jun Eustacio, si Kagawad Rapi Advincula, andyan din po si Kagawad Joel Aguilon, Kagawad Sinen Jimenez, Kagawad Samboy Gayamo, Kagawad Popoy Ugalde at ang ating admin, si Admin Russell, Admin Pipito at ating Barangay Secretary, ganoon din nating SK Chairperson ay nandyan din po. Grabe naman po talaga, nag-uumapaw ang suporta ng buong konseho ng Barangay Bayan. May natira ho ba, Kap, sa barangay ngayon? Meron naman, nandun yung ating mga clerk, yung ating mga tanod, nandun po. So tuloy-tuloy po ang serbisyo natin? Yes po, tuloy-tuloy po sila ron. Yun po ang pinakamahalaga doon kasi lagi ako natatakot pag ang mga kapitan natin, buo ang konseho nila, laging ang tanong, sarado ba barangay ngayong araw na ito? Pero ang sagot po doon ay hindi. Hindi po. Tuloy-tuloy pa ang serbisyo natin. 24/7. Yun. 24/7 tayo nagsaserbisyo. Ngayon po, Kap, meron tayong mga kasama sa barangay. Tama po ba? Yes po, nandyan po yung ating mga kababaihan. Since nabanggit nyo nga yung ating Women's Month ngayon. Yes, Kap. Actually, nandyan sila to give us support ng ating mga barangay na lupon po natin ay nandyan din po. Nakaantabay at nanonood para po sumuporta sa ating segment ng What's Cup. Grabe naman po. Ayan, kaway-kaway. Hello po sa ating mga kababaihan dyan. Happy Women's Month po sa mga kananayan at mga kababaihan natin dyan. Women empowerment talaga, Yeah. Kap? Talagang punong-puno at ang mga kalalakihan ang nandito. Ang kababaihan ang nandoon sa barangay. Nasa barangay. Talaga namang makikita natin dito, Kap, on how we collaborate. Paano natin nakikita yung pagkakaisa at paano natin pinagbubuklod ang ating mga different sectors. Yeah. Kagaya po ng mga iba't ibang aspeto, we come from different walks of life, Kap. Pero alam natin for sure, you have something coming from Barangay Bayanan na mula po nung kayo ay naupo, balita ko po kayo ay second termer na. You have brought change sa inyong barangay. That being said, Kap, gusto po nating malaman, kamusta po? Ano po yung best practice na meron kayo currently sa barangay? Sa akin kasi, when I start 2018, ang naging best practice ko talaga sa pamumuno sa ating barangay, una, sa lahat ng aktibidad ay lagi kong ini-involve una yung ating mga councils. Kasi nakita ko na hindi lamang kapitan ang magpa-function dapat sa isang barangay. Dapat, ultimo mga kagawad ay nakikita yung function nila sa bawat programa, sa bawat aktibidad na ginagawa ng barangay. Kaya siguro ang naging best function ko talaga, best practice na ginagawa ko is maging functional lang everyone na nasa paloob na kawani ng barangay. Kaya lagi kong I always make sure na ang ating mga councils, even ating mga admins, mga staff ay kasama sa lahat ng mga ginagawa nating aktibidad. Tama yung Kap, you have come from the concept of having this united kind of discipline and principle. That being said, malaman na lang din natin, Kap,
coming from the political background, balikan lang natin, ano po, magkakaalyansa ho ba ang inyong mga kagawad at kayo din ho ba? Actually, on my side, I only have 3 kagawad. So the other party, they have 4 kagawad na nanalo. But still, sabi ko nga, pag upo namin, magtrabaho tayo ng walang partition. Magtrabaho tayo, magsilbi tayo ng wala tayong iniilagan sa isa't isa. So, as ngayon, from the past 2 years ng second term, ay magkakasama kami naglilingkod ng walang ilangan at isang team na kami ngayon. Magkakasama na kami. Sa mga susunod na eleksyon kami na magkakasama, wala nang partition sa aming grupo. Correct. And that only goes to show how leadership should be and what are the disciplines and principles na dapat pinamumuhayan natin bilang tayo ang nakahawak ng pinaka chief possession sa ating barangay. Napakalaki po ng dagok talaga at responsibilidad ng isang kapitan na pagkaisahin. At nagawa po ninyo yan sa inyong Konseho Kap. 'Di ba? After nung politics, sinet aside nyo yun Nagserbisyo at nagsilbi po kayo sa taong bayan. Siguro dahil nakita ko rin na very submitted naman yung aking mga kagawad. Kahit yung 4 na galing sa kabilang partido, nakita ko naman doon how they support our programs. Yung mga gusto nating gawin, nakasuporta sila. Kaya sabi ko nga, tanggalin na natin din yung partition natin. Magsama tayo, maglingkod tayo ayon sa sinumpaan nating tungkulin, sa nasasakupan natin para hindi tayo nagkakaroon ng kanya-kanya, hindi tayo nagkakaroon ng gusto mo, gusto ko. Kailangan tayo, unity tayo. Tama. Ayun, sa aspeto naman po, Kap, ng ating mga provisions ng city regarding po sa ating, I'm quite sure, very aware po kayo doon sa naging anti-EPAL provision natin. Kamusta po ang inyong pagsunod? Actually, from very start, 2018, sa mga proyekto, sa mga programa namin dyan, hindi naman ako talaga naglagay ng pangalan ko. Only yung aking slogan lang na Alisto Ora mismo. But syempre, bilang pagtupad at pagtalima natin sa kautusan ng DILG na ating local government, sa pangulan ni Mayor, tumalima tayo na even yung slogan natin ay tanggalin natin. Kaya 100% po ang lahat ng ating mga pangalan o anti-EPAL na kautusan ng DILG ay maagad naman nating napatupad sa ating barangay. Ayun, that is good to hear po, Kap, na very compliant ang Barangay Bayanan pagdating po sa aspeto ng ating pagsunod sa provisions ng DILG and syempre po ng ating mga local ordinances and orders po. Kagaya ng nakikita nyo sa screen, si Kap po mismo ang sumunod at nagbura talaga ng ating mga importanteng provisions na dapat sundin po. Ayan. And maybe later on, mapag-uusapan pa natin kung ano pa yung mga developments natin. Kamusta naman, Kap, sa aspeto po ng accomplishments natin sa barangay? How are your regular duties and functions? Yeah, yung araw-araw natin na duties, we make sure na every time na may dudulog sa ating barangay at kailangan tayo, sinisigurado natin na nandyan tayo para harapin sila sa mga dinudulog nila. And even our kagawads, lagi namin ini-emphasize sa kanila na bawat committee na kanilang pinangawakan o mga kailangan tao na kailangan nilang harapin, na they're always present sa barangay para yung functional ng lahat namin sa barangay makikita ng ating mga kabarangay. Correct. That is precisely yung leadership na gusto nating makita. Yung mga services ay pwede nilang ma-avail at any time na kailanganin po nila. That being said, Kap, kanina po dun sa mga litratong nakapaskil at naipe-present sa atin, nakita kong bahagya yung aspeto po na parang bumibisita kayo sa mga business establishments. Kamusta po? Ano po yung coordination na yun, Kap? Isang bagay na napakalaki ngayon at what always Mayor said na pilitin natin, hikayatin natin ng mga nagninegosyo na magbayad ng taxes and even ng kanilang mga revenue sa mga lupa nila. So this first quarter ay tumaas din ang ating RPT dahil nga na-encourage natin yung ating mga mamamayan sa barangay na magbayad ng mga taxes nila, which is yan din yung pinapakiusap ng ating mayor na magbantay ang mga barangay dun sa mga establishment na meron sa nasasakupan ninyo na kailangan yung duties nila na kailangan nilang magbayad dito sa City Hall, magampanan nila, which is nakita natin na naging maganda yung revenue nung ating barangay nitong nakaraang first quarter. Yun. Maganda po ito na paglalathala ng performance ng barangay dahil importante po yung coordination coming from the barangay, giving the sense of security and yung assurance sa ating mga business owners at sa mga establishments natin na patuloy yung suporta at coordination na makukuha coming from these well-coordinated barangay and local government mga ordinances pababa po sa ating mga
business owners, lalo sa inyo Kap, napakarami po ng business din sa inyo. Yeah, actually, especially ngayon, ang mga nagninegosyo dito sa Bacoor, especially sa Bayanan na talagang dumadami, nadadagdagan sila ngayon. So, bilang compliance at bilang tulong na rin sa local government na laging pinapausap ni Mayor, na make sure din ni Barangay na we do our part, na sila'y mapaalalahanan, masabihan na kailangan yung mga duties nila, magampanan din naman nila. Tama yung Kap. That all being said, doon sa aspeto po ng ating mga developments, kagaya ng nasabi ninyo, tumaas ang inyong RPT, tumaas ang compliance natin. Pagdating naman po sa development natin in the perspective of infrastructure, kamusta naman po? At ano pong project ang pinaka-proud kayo recently? Sa akin kasi talaga, sa pagsusuri namin dito especially sa Bayanan Elementary School talaga, napagkasunduan ng council na maglagay kami ng pathway talaga. Kasi before walang pathway talaga doon. And then fencing. Siguro this last 2025, ito yung isa sa pinakamalaking naging achievement namin sa aming infra na maging safety yung ating mga estudyante. Sa mga hindi lamang estudyante, maging yung mga mananakay at mga motoristo na dumadaan ay maging safe, kaya napagawa natin yung pathway doon at saka fencing. Isa sa nakita ko talagang malaking bagay at nakatulong sa marami, hindi lamang sa Tigabayanan, sa maraming mananakay at mga motoristang dumadaan sa Bayanan, malaking tulong po yun. Kaya isa sa kinukonsider ko na malaking achievement namin yan ng 2025. I'm quite sure, Kap, doon sa other side ng perspective, may mga magsasabi dyan na hindi ba sumikip yung daanan? Hindi ba sumikip yung roadways, daanan ng mga sasakyan? In comparison doon sa binigay ninyo na pathway para sa mga bata? Actually, inisip na namin yan, nag-anticipate na kami na talagang hindi naman talaga natin mapiplease ang lahat. But like what Mayor said, pinakamagandang naging simula nyo yan. That's why our Mayor also naggawa na rin siya ng kautusan sa bawat eskwelahan ngayon na maglagay na rin ng mga fencing. Kasi talagang, although hindi ko naman masabing talagang sumikip, mas nagkaroon lang po talaga ng daanan o ng talagang sariling daanan yung ating mga tao at iwas din sa aksidente sa mga mananawid natin. Totoo yan, Kap, because we also have to prioritize the safety of the children, of the course, learners. yes. At dun sa mga motorista natin na nakikidaan lamang sa ating mga daanan ay konting konsiderasyon sa ating mga mag-aaral. Dahil yung kaligtasan nila, wala namang kahit sinong magulang. Correct. Ang gugustuhin na mababalitaan na aksidente ang kanyang anak just because of the lack of provision ng ating barangay. And thank you, Kap, kasi for taking that initiative na magkaroon kayo ng fencing. And now, nagkakaroon tayo ng louder voice at nagkakaroon tayo ng magandang pagbibigay halimbawa na po pwede pala yung gawin. Yes. At ang mga eskwelahan ngayon ay nagkakaroon na ng encouragement na i-request kaya natin sa barangay ito. Yeah. 'Di ba? Na pwede naman pala natin makita at masolusyonan yung aspeto ng safety ng at seguridad ng ating mga mag-aaral. Sa aspeto, Kap, ng asphalting, which also forms part of the infrastructure. Kamusta naman po sa mga roadways? Actually, yung mga kalsada natin na talagang kailangan ipa-asphalting natin, napagawa natin, especially mga papasok ng mga subdivision na talagang worse na yung daan. So, mas pinrioritize natin yan last year. At least kahit papano, although sinasabi nga ispalto lang, pero malaking naging ginhawa sa kanilang lahat, sa mga dumadaan dyan, sa mga motorista, even yung mga naglalakad. Napakalaking tulong yan para sa kanila dahil hindi na baku-bako, hindi na naiipunan ng tubig at mas maayos nang nadadaanan ng maraming tao. Precisely. At itong mga developments na ito ay nakikita po ninyo ang mga litrato, the before and after, kung paano po ninyo pinagsumikapan na bigyang solusyon at magkataon ay respondehan. Yun yung term natin yung pangangailangan ng ating mga kabarangay. Kasi po, I'm quite sure, maraming nagsasabi sa inyo, Kap, kailangan namin ng tulong ninyo dito kasi ang laking budget nito, hindi naman ito kaya ng HOA. And that, coming from your initiative na tugunan ang kanilang pangangailangan, not sabihin na natin, hindi not for the sake of your name, not for the sake of sabihin natin political entity or whatever, pero tinugunan niyo po yun Pag natugunan nyo po yun, and that coming from your leadership, it also goes to show na nakikinig kayo sa tao at pinakikinggan po ninyo yung hinaing, daing at pangangailangan ng ating mga kabarangay. Kasi syempre, pag kasunod ng pakikinig ng mga daing at hinaing, yung aksyon. Kaya nga kami, hindi man namin yan matugunan in the next 3 months,
ginagawan po namin ng paraan na we make sure na sa mga susunod na pag-ayos namin ng mga budget at pondo, matugunan namin yung kanilang kahilingan at daing sa abot ng makakaya ni barangay. That is good. Isang initiative po at isang discipline na dapat ma-encapsulate ng ating mga leaders, lalo na po ng ating mga elected officials. Coming from the perspective, Cap, kasi syempre infrastructure, marami tayong naipagawa, marami na tayong proyektong nasimulan. Doon naman po tayo tumingin sa aspeto ng pangkalusugan. Kamusta na po ang pangkalusugang sektor ng ating barangay bayanan? Sa atin naman, pagdating sa pangkalusugan, bukod sa nandyan naman ang ating health center, ang ating pong barangay ay meron na pong all-year supply ng gamot na mga maintenance ng ating mga seniors, mga may diabetic, and even sa mga bata. Before kasi is tinitingnan namin kung hanggang saan lang namin kaya mag-produce. Ngayon, this year, ay naayos na po namin yung all-year na kaya na namin isupply yung gamot na pang isang taon para doon sa mga mamamayan ng bayanan na mabigyan sila ng kanilang mga pang-maintenance such as for diabetic, high blood, cholesterol like that. Yun lang naman yung mga kadalasan. Kaya sa tingin namin malaking bagay po ito. Isang malaking aspeto para sa mga mamamayan ang mabigyan man lang sila ng kanilang pang-maintenance dahil tulong yun sa kanila sa pangkalusugan. Pangalawa, meron po tayo, may pasumba tayo, meron po tayong mga ginagawa na para sa ikalalago ng healthy ng ating mga kabarangay bukod sa Zumba, meron po tayong mga palaro ng basketball para po naman sa mga kabataan. Kaya yan po yung sa binabantayan natin. At hopefully po sa mga susunod na panahon ay mabigyan din po namin ng daan na magkaroon na talaga tayo dito sa proper ng barangay ng talagang health center. Kasi sa ngayon po kasi ang health center na kinikater ni Bayanan is yung ating health center dito sa CHO natin. Ayun. So magkataon man po dahil nga ito po very honest naman si Cap Alfie na ang current health center na meron tayo na pinagre-referan ay yung nandito po sa City Hall. Sa City Government of Bacoor. Ngayon po talagang pinupursige ni Cap at pagpupursigihan ng buong konseho na magkaroon po ng sariling health center sa bayanan proper. Para nang sa ganun naman po ay ma-address din yung mga local needs ng ating mga kabarangay. And thank you for that, Cap. Mas malapit sa kanila. Opo. Mas accessible sa tao, hindi lang kasi ito po kaya nyo naman biyahihin. Pero mas madali po yung kaya mong lakarin. Yeah, no? syempre. Mas okay po yun at syempre. Mas mahaba yung pila rito dahil hindi lang bayanan ang kinikater nila. Po. Halos buong cluster talaga natin. Opo. Kaya dun po sa aspeto na yon, salamat Cap kasi meron kayong ganong klase ng vision na i-develop yung mga kumbaga magkaroon ng local na addressing ng pangangailangan po ninyo at hindi siya solely iatang lang natin with the city government po na meron tayo. Sa ngayon po Cap, ilan pong I'm quite sure, kagaya ng nasabi niyo po, isa lang ang health center natin sa LGU pa po natin. Papangarapin natin na magkaroon ng local sa barangay po natin. Sa usapin pa rin po ng pangkalusugan, Cap, do we still conduct misting? Yeah, we do misting sa mga eskwela natin, sa mga subdivision. Sorry, hindi ko nasabi. Nagkakandak tayo ng misting. Pati yung parang yung gamot na nilalagay namin sa mga kanal, naglalagay din po tayo para ma-prevent natin yung pagkadami o pag-spread ng mga lamok na nanganganak. Isa rin yan sa ginagawa natin para maiwasan natin. Although last year nagkaroon din kami ng 3 incident yata ng dengue, pero at least through the help of Homeowners Association na laging nagbibigay sa amin ng report and update. So, nakakababa kagad kami sa mga lugar nila para magkanda kagad ng misting. And even the school na nagbibigay kagad sa amin ng update na may ganito. Kaagad-agad every weekend gagawa kagad kami ng misting para maiwasan kagad mag-spread yung especially yung sa lamok nga. Ayun. Importante po ito nais ko lang pong bigyan ng pansin yung kung paano ginagawa ni Cap yung disiplina sa barangay nila. Kayo po Cap ay kumukuha ng report from your HOAs. Yeah. Ayun. At ang HOA po ay hindi naman ganun ka-demanding. Hindi naman po. Maayos naman ang kanilang pakikipag-ugnayan. So it only goes to show na two-way talaga ang communication natin. Minsan po kasi may mga hindi tayo
may mga kabarangay tayo sa iba't ibang barangay natin na very entitled, very demanding. Importante po na ipararating natin ito sa maayos na pamamaraan upang nasa ganon, maayos ding matugunan nila Kap at ng buong council ng barangay yung pangangailangan. And hindi naman po ito magre-reflect sa ating mga barangay kung hindi po ganon ang ating kapitan at hindi ganon ang pinapakitang pakikipag-ugnayan ng ating kapitan. Thank you for that, Kap. Kasi maganda po na halimbawa ito sa ating mga kapwa Bacooreño na dapat tayo bilang mga homeowners, may responsibility tayo na mag-report at mag-coordinate pero sana sa mas maayos na pamamalakad at pamamaraan po. Ayan, nabanggit na ni Kap, nagkaroon siya ng misting, meron din pong naging Zumba, basketball, mga clinics, and mga ibang palaro pa po like sports natin. Sa aspeto po ng nutrition natin, do we conduct feeding programs, Kap? Yeah, every time we have a feeding program sa mga area natin na medyo depressed area natin, and then parang alam ko po sa ngayon ay walang malnourished ngayon sa amin. And then talagang hands-on ng barangay ang ating nutritionist diyan patungkol sa mga paggawa ng OPT nila, pagche-check sa mga bata kung meron ba yung mga kailangan gawin sa kanila. And ang feeding program natin ay sunod-sunod pa rin naman, tuloy-tuloy po. And even sa school, nagpi-feeding program tayo, hindi lamang sa mga community. Sa school ay meron din po tayong ginagawang feeding program para po sa mga estudyante natin. All coming from the budget po ito ng barangay, Kap? Yeah, opo. Ayun. Maraming salamat doon. At least alam po natin na yung provision ng budget ng Barangay Bayanan ay kayang i-sustain yung pangangailangan ng buong barangay at even sa mga feeding programs natin. Balikan ko lang, Kap, doon sa mga medicine natin. Purchase din po siya ng barangay. Yeah, it's barangay fund po yun. Grabe. Yung ating 1-year supply. Opo. 1-year supply na po ito. Sustenance para sa ating mga seniors, sa ating mga PWDs at may comorbidities na nangangailangan po ng gamot. Do we still conduct medical missions, Kap? Sa ngayon kasi nagkaroon ng mandato ang ating local government na hindi tayo pwede basta mag-conduct ng medical mission na hindi dadaan sa kanila. Yes po. So maraming mga sector na gustong mag-conduct ng medical mission, pero sa ngayon hindi muna namin masyadong kinikater dahil nga sa kautusan ng ating CHO na kailangan dumaan at maraming proseso. So ngayon ang ginagawa na lang namin ngayon, kung halimbawa may mga nagpapa-check up na lang, yun na lang inaano namin, magpa-check up kayo, then kung ano yung gamot na kailangan ninyo naman, ipoprovide na lang namin. Yun, salamat dun, Kap. At least clear din po sa ating mga kabarangay, sa mga taga-barangay Bayanan, magkataon po, may restrictions po kasi tayo pagdating sa medical missions natin ngayon, pero hindi naman po humihinto doon ang ating kapitan at ang ating konseho, ang Barangay Bayanan, to support you. Pa-check up lang daw po kayo at kung available po ang gamot sa Barangay Bayanan, ay pwede po kayong mag-request. Libre naman po, Kap. Yeah, libre po. Diba? Kailangan lang po talaga natin ng reseta. Ng reseta. Opo. At syempre, masigurado natin na ang magbe-benefit ay mga taga-barangay Bayanan. Kasi ang hirap naman po ang dadayuhin tayo ng taga-ibang barangay. Kinuyog tayo ng ibang barangay. Hindi na naka-benefit yung taga-barangay Bayanan. But I'm quite sure very open naman si Kap doon. Magkataon na kailanganin in emergency reasons. Oo naman emergency po. Syempre. Kap, nasabi na ba... May moment ba na nasabi po ninyong buti na lang naging kapitan ako, o may mga araw ba na gusto niyo na lang maging private citizen? Dumadating talaga yung time na gusto mo ng private ka na lang para bang hindi ka yung may stress na paggising mo pa lang na umaga, mahaharap ka na naman sa isang pakikibaka sa araw na yon, di ba? Pero quietly happy naman ako dahil on my second term, nakita ko naman, pag nakikita mo kasi yung mga accomplishment mo na gusto mong magawa sa nasasakupan mo, lahat yun napapalitan ng saya. Kasi kaya mo naman pinasok yan, not for yourself, di ba? Pinasok mo yan para sa kanila, sa abot ng makakaya mo. Gano'n naman talaga tayo, hindi naman, ako like sa akin, sa experience ko lang talaga. No, talagang mas mahaba yung panahon ko ngayon sa barangay, unlike sa family. Pero kasi kailangan hindi talaga tayo pwedeng pasilip-silip lang. Kailangan mag-hands-on tayo. Yun, no? Kasi demand talaga siya ng ating responsibility. Yes, And yun po yung pinanumpaan ni Kap sa ating mga kabarangay. Kita nyo po, yung inaamin naman po ng mga kapitan natin halos wala na silang oras sa pamilya, lagi na lang nasa barangay, babangon para pumasok sa barangay, yung pamilya na lang po nila mismo yung dumadalaw sa barangay, magdadala ng pagkain o kung ano man, just to make sure na okay po ang ating mga kapitan, kasi may mga pagkakataon na nakaliligtaan na po ng ating mga kapitan ng kanilang sarili dahil sa kagustuhan nila makapagsilbi sa ating mga kapwa Bacooreño, syempre po sa mga kabarangay po nila sa lungsod ng Bacoor. Kap, sa totoo lang po, amin na tayo dito. Mas makulit po ba yung basura o mas makulit yung nagtatapon ng basura? Yung nagtatapon ng basura.
Oo nga naman po, kasi hindi naman talaga magkakaroon ng basura kung wala po talagang nagtatapon. Talaga naman. Kamusta naman po ang disiplina natin sa ating pagtatapon ng basura sa ating garbage collection? At ngayong taon, nag-implement tayo ng bagong garbage collection scheme. Kamusta naman po ang ating barangay? Actually, for the past 7 years, naiayos natin yung collection ng basura sa barangay. But ngayon po na nandyan ang ating proyekto ng ating mahal na mayor, mas naging madali at naging maayos po ang collection ng ating basura. For the first week na in-implement ng ating mahal na mayor yung garbage collection natin, unang linggo lang naman medyo nagkaroon ng konting kalituhan sa ating mga kabarangay. Pero right after that week, sa tulong ng ating kawani sa barangay, na naiayos ang i-facilitate ng maayos yung collection ng ating garbage sa mga subdivision o dun sa lot. Kaya ngayon, talagang wala kami or zero complaint kami pagdating sa basura. Kaya thank you kami sa program ni Mayor. Grabe po. Makikita po natin sa mga litrato na yan, Kap. Ito po ay patuloy na coordination with your barangay. Yeah. Yan po yung ginagawa namin na clean up drive every week. Okay. Opo. So just to ensure, at ito pong mga clean up drives na ginagawa ninyo every week, Kap, yung basura nito, saan niyo po inilalagay? Meron po kaming pinaglalagyan yan, tapos nilalabas po siya sa araw ng hakot. Okay. Sa schedule pa rin. Yeah, schedule pa rin. At least klaro po sa ating mga kabarangay ito. And kamusta po ngayon, Kap, since meron nga tayong bagong garbage collection scheme, sa inyo po bang barangay, may isang lugar pa rin kayo iimbakan? Sa ngayon po wala na. Before kasi meron kaming holding area na tinatawag. So bahay-bahay po? Ngayon po bahay-bahay pinapasok ng truck. Kaya mas malaki pong naging kumbinyente sa ating mga residente. Ganun din siyempre sa amin sa barangay dahil hindi na namin pinoproblema yung naiipon yung basura o naiiwan kasi talagang na-educate na rin natin yung mga residente na sa ganitong araw, sa ganitong oras nyo lang pwedeng ilabas yung basura ninyo. Yes. How about, Kap, doon sa ating waste segregation? Kamusta naman po? Suntok sa buwan, pero unti-unti nating ini-educate yung mga tao kung paano ang waste segregation natin. Talagang sobrang hirap mag-educate ngayon ng tao eh. Aminado po tayo dyan, hindi ko po yan sinasabi na ang Barangay Bayanan ay nakakagawa ng segregation ngayon. Sa ngayon talaga nahihirapan tayo dahil nagmula nga sa mga tao. Sabi namin lagi, simulan ninyo sa mga bahay ninyo yung segregation para tuloy-tuloy tayo. Although meron na rin mga ibang subdivision na sumusun, pero talaga meron talagang matigas pa rin yung ulo. At pakiusap po natin yan sa mga HOA. Yes, sikap na po ito. Sikap na po ang nakikiusap sa inyo na matutunan natin ang proper waste segregation upang nang sa ganun, hindi mahirap ang trabaho ng ating mga garbage collectors to segregate. And syempre po, masigurado natin na kahit papano, maibsan yung ating mga basura at yung mga po pwedeng ma-recycle ay magawa natin ng paraan. Kasi na pag halo-halo, wala na po talagang total waste na talaga siya. At siyempre, napakahirap naman po na sikap na lang lagi ang gagawa ng paraan to ease yung ating mga situations and problems. Not only barangay, kasi even the city, hindi naman nagkulang ang city, especially ang sentro, na magbigay o magkanda kami ng seminar sa mga HOA natin. Kasi iniuna natin yung HOA kasi sila yung unang sektor na makakaabot sa mga residente para mapagtulungan yung waste segregation. Kaya correct. Hindi tayo nagkulang doon, pati ang city. That's correct. Kaya po ito ay whole of nation approach, mga kababayan, mga kabarangay natin dyan. Lalo sa mga kasama natin sa Barangay Bayanan. Pag sinabi natin whole of nation approach, dapat lahat po, even pribadong tao ka, individual ka, solo parent ka, may anak ka, at even ikaw na mag-aaral ay may responsibilidad to do something and help aid our environment pagdating po sa aspeto ng ating garbage disposal and environmental sector. Dumako naman tayo, Kap, sa aspeto po ng disaster preparedness. Ano pong kahandaan? Tanungin ko po kayo ngayon, Kap, magkataon na may mangyari na isang sakuna, wag naman po sana. Wag naman sana. At ang barangay po ay apektado, ang Barangay Bayanan. Masasabi po ba natin, gaano po natin masabing handa na tayo? Kami naman ay handa, especially we have our equipment. Yung ating mga pang-response team natin ay nakahanda rin. Meron tayong mga kagamitan na sapat na kagamitan na naka-ready. At meron din tayong mga tao na nagkandak o umattend ng mga seminars about sa disaster preparedness para naman na ready tayo sa anything
happen na hindi natin inaasahan ay nakahanda ating barangay. Kamusta naman po, Kap, ang ating evacuation center? Yeah, meron tayong 2 evacuation center na talagang nagki-cater at pinapacilitate natin yung mga dapat natin i-evacuate. And even not only taga-barangay ang ini-evacuate natin, kung talagang merong kailangan ng mga karatig barangay natin ng evacuation center, ay hinahayaan po natin sila dyan at magamit po yung facilities na yan. Ayun. Kap, ayan, ito pong operation sa ito, kailan po ito naganap? Yan po yung nagkaroon ng sunog sa amin po, sa barangay po. Okay. So, ito po yung naging relief operations natin together with the city. Yeah. Ayun. From the end, at kayo din po, ito po ay vehicle ng barangay. Yan po, opo. Response vehicle po natin yan. At yung nagga-guide po dito, usually sa mga pagre-responde natin, Kap, Kasama ko po ang council kadalasan. Kahit po baha, kahit po may fire, nagtutulungan po kami and the rest of the rescue team namin sa barangay. Opo. I-clarify ko lang itong picture na to, Kap. Gusto ko yung, balikan lang po natin yung picture na may Opo. inaabot ka iyan. Yan, Ano po ito? Bahay-bahay? Yan po yung mga naapektuhan ng baha. Na bahay-bahay na po namin siya dinala ng relief coming from the barangay. Wow. Opo. So, inisa-isa niyo po talaga. Yung mga nabahaan po. Yung mga bahang areas natin, napakahalaga po nito na makita na yung mga services na po pwede sa barangay ay ibinababa na sa ating Opo. mga households. Para nang sa ganun, masigurado natin na yung mga affected families, hindi na nila iisipin pa paano kami pupunta doon, ano pang gagawin namin, may dapat pa ba kaming gawin, binaha na nga kami. Kasi yung iba nagliligpit pa ng gamit Opo. Nag-aayos pa silang gamit. Yung iba ayaw iwan yung mga bahay nila. Kaya yung barangay nang bababa, as much as kaya ni barangay, binababa naman po ni barangay. And we made sure naman, Kap, syempre, na nabigyan na natin yung mga nasa evacuation centers Yes po, natin. opo. So, para clear lang po sa atin, ha, syempre po, yung mga nasa evacuation centers, binibigyan tulong nating pauna. At dito po sa evacuation centers kasi natin, may mga tinatawag tayong hot meals. Hot meals. No, may mga pagkain po talaga na niluluto coming from the barangay and the city na pinagtutulungan po para ma-provide sa ating mga kabarangay na apektado. Mas sila ang napapriority. Opo. Kasi mas kailangan nila dahil wala silang shelter na tinutuloy, kundi yun lang. Yes. And sa ating mga kabarangay naman po na hindi o mas pinili po na manatili sa kanilang tahanan dahil sa tingin nila mas ligtas doon at kahit pa paano mababantayan nila ang kanilang mga gamit, ay mangyari po na aantayin na lang yung ating provision coming from the barangay. Yun, thank you so much, Kap, ha? Kasi ano po ito marami kasi ang hindi, alam niyo yun, sa panahon po ngayon, puro bashing na lang talaga tayo. Yun talaga, hindi talaga nawawala Sabi ko nga, gumawa ka ng maganda at may magbabash. So, gawin mo lang yung maganda. Apo. Just do your work. Yeah. Yun, importante po yun. Ang pinakamahalaga naman po na pagsilbihan natin ang mga kabarangay natin sa aspeto po na kinakailangan po nila. Pumunta naman tayo, Kap, sa aspeto ng ating pagtanaw. Ano ba yung future ng kabataan sa barangay Bayanan? Ngayon kasi, yung mga kabataan natin ngayon ay marami nang naliles na rin po yung mga tambay-tambay kasi nga sa mga curfew natin. So nakikita ko siguro yung ating mga kabataan pagdating ng panahon, mas magiging more responsible na sila sa mga bagay-bagay sa paligid, especially sa barangay. Meron kasi kami doon na isang grupo na talagang mga kabataan na nakipag-collab sila sa barangay to help us sa mga community works, sa mga ginagawa ng mga pangkabataan. So nakakatuwa na may mga ganong samahan na nakiki-join sa nakiki-collaborate sa programa ng kabataan, programa ni barangay, na maasahan mo sila anytime na kailanganin mo sila. Nandiyan sila. Yun po yung isang nakikita ko na magiging magandang ehemplo ng kabataan. Although talagang hindi nawawala yung pasaway, talagang meron talaga. Pero nanyo-neutralize naman sila ngayon. Ibig sabihin talaga nakikitaan natin ng pag-asa, malinaw na pag-asa ang mga kabataan sa barangay Bayanan. Importante po yan. Kap, kamusta naman yung mga programs natin? I'm quite sure with SK natin, very active sa aspeto po ng mga programs. Kamusta po ang collaborations natin? Ang collaboration natin with SK, syempre kung ano yung kanilang mga program, tinitingnan natin, inaaral natin kung ano yung magiging part naman ni barangay para makatulong, para ma-push yung kanilang program para sa kabataan. Especially ngayon, nag-usap nga kami ni Chairman dahil nga may kautusan din si Mayor regarding sa mga esports natin. So mas inahanap pa namin ng esports yung ibang kabataan na hindi lamang pang basketball. Apo. Sabi namin, pwede tayong maglagay ng mga yung chess, yung mga ibang sports na mas makakatulong sa ibang sektor ng mga kabataan. Kasi pag basketball, laging yun at yun lang din yung mga basketball players. So, dinadivert namin ngayon, together with our SK chairman, yung ibang programa na maaabot naman ng ibang kabataan
na hindi mahilig sa basketball. Yes. Kasi importante po that our youth will maintain not only their physique o yung Yes, kanilang physical yes. fitness, pero yung mental Ang fitness pinakamahalaga. din po. Yeah. Napaka-importante nito. Yes. Lalo na po ng mga kabataan ngayon, medyo tumataas yung ating kaso ng depression, Yes, anxiety. and depression. And Barangay Bayanan is active. Ito po ito na kay Kap na mismo galing. They're diverting several of their concepts para nang sa ganon ang activities nila at mga programs ay pwedeng makater Makater ng iba, Yung iba. na hindi mahilig sa sports and basketball and volleyball. Yun. Importante po ito para nang sa ganon po doon sa aspeto ng ating mga programa ay mabigyan din naman po ng pansin Yung iba. yung ibang talent ng Yeah. ating mga kabarangay. Baka mamaya meron pala diyang scientist sa And Barangay Bayanan. even swimming, inoffer ni Mayor. Sabi ni Mayor, pwede kayong pa-sports fest ng swimming para baka may magaling na swimmer sa inyo, maging representante ng lungsod, di ba? Opo. Yun yung mga Importante bagay-bagay yun. na tinitingnan at kinukonsider natin. At dahil tayo nga ay medyo talagang binabaha din sa swimming, sa aspeto, hindi naman po. Sa response na po yun. Disaster response na po yun. At wag ho kayong lalangoy sa panahon ng bahaan. Yeah. Ano po? Hayaan na po natin ang mga eksperto, kagaya nila Kap, lagi ho, pag nagre-report sa ating mga group chats ang secretary, makikita mo sila Kap, talagang lumulusom sa bahaan. Ang tinatanong ho namin pagkatapos ho ba niyan, umiinom ho ba ng gamot sila Kap? Baka mamaya ay... Meron naman, nagpo-provide naman ng city, binibigyan naman tayo. Thank you po dahil importante mo na masigurado natin na ligtas din ang ating mga nasa council at mga leaders po natin na nagbibigay ng provisions for that. Pagdating po natin sa aspeto ng sangguniang kabataan sa Barangay Kap, kamusta naman po ang ating sangguniang kabataan? Okay naman sila pero like kabataan, kaya kailangan nating alalayan at gabayan sa mga ginagawa ng ating mga kabataan. Especially ang isang gusto ko sa ginagawa ng SK ngayon, yung kanilang mga libreng print. Malaki pong tulong sa ating mga estudyante. Nag-conduct sila ng libreng pagpiprint ng mga projects nila. So doon nila piniprint yan sa computer ng SK natin para at least hindi na nila ibabayad. Malaking tulong at makakasave na sila. Opo. Importante yung mga activities sa ganito. Simple, sabihin natin maliit, pero may impact kasi yun para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Ito po Kap, yung mga nakalabas na litrato sa ating screen na meron pong mga uniforms. Ano po itong mga uniforms? Mga ano po yan, bag para po sa school supply na binibigay sa mga estudyante. So nagbibigay po kayo ng school supplies sa mga estudyante? Ang SK and barangay, gino-join namin yung fund namin para makapagbigay ng school supply sa mga kabataan sa elementary school and parang pati yata sa senior high school. Nakakapag-provide po kayo? Nakapag-provide naman po. Grabe, no? Tapos kanina din nakita natin sa litrato, yung nagbigay ng uniforms Yan for po the yung sa basketball. liga. Opo, yung sa liga ng basketball. Grabe, no? Ang sarap maging basketball player at volleyball player ata sa Barangay Bayanan at sustentado ang uniform. May bola pa. May bola pang kasama. Diba? So, na ginagamit. all of those things ay talagang pinaprioritize coming from the budget of the SK in collaboration with the barangay. Para masigurado po natin na lahat, all sector, bata, matanda, opo, ay may ngipin, ginagawa. Ayun, dalaga naman. Opo, nabanggit natin kanina Kape, siyempre kabataan. Doon sa aspeto ng katandaan, may record ba kayo Kap? Matanong ko lang biglaan. Sorry po sa word na katandaan, naman ho. May record ho ba tayo Kap? Sino ang ang eldest sa ating barangay? Actually, meron tayo yung nag-100 kaya unfortunately right after ma-award yung kanyang centenarian na 100,000. After a week yata ay pumanaw. Opo, kaya congratulations sa mga anak. Yung mga anak ang doon. But we hope na si nanay po ba? Ito si tatay po. Nanay po, si nanay. We hope that she had lived a well and good life. 100 years. Dalawa, yung isa 102 pero wala na rin, nag-pass away na rin isa. Grabe, natin. no? Kita niyo po. Ayan, may mga litrato Ayan tayo. po, ayan, siya po yun. Siya po Wow. yung right after a week yata na pahinga na. Nag-pass away din. Ay, kami po inakikirami sa pamilya. Pero the very utmost blessing naman ang makakuha it's a ka ng edad bonus. na 100. It's a big blessing. It's a big bonus. Grabe, no? 100 years of life. Imagine Iba po. mo. Yeah. And syempre, may financial aid ito coming from the national and also from the city. Yeah. Doon sa aspeto naman po na ang pamilya na ang magbe-benefit kahit papaano. So, Grabe po, dalawa sa yan, Barangay opo. Bayanan.
Talagang Pero meron pa rin po kami ngayon, mga 98, 97, ganun, may 95. Yun yung mga still ngayon, malalakas pa rin. Still alive and kicking. Opo, yes. Opo. Pagtibayin niyo pa po. Pagtibayin para abutin yung centenarya. I'm quite sure, Kap, kasi mga bata, mga matatanda na pag-uusapan natin, sa aspeto naman ng mga tao at kababayan, kabarangay natin na hindi nakapagtapos. O doon sa mga nakapagtapos pero naghahanap ng side racket. I'm quite sure meron kayong mga livelihood programs. Meron po tayong livelihood program na ginagawa. Especially, kadalasan lang sa livelihood, syempre ang mga kalalakihan medyo nahihiya, sumali sa livelihood. Kaya kadalasan mga nanay, ang mga kasama natin sa livelihood na ginagawa natin, yung soap making, yung liquid, yung pang dishwashing making cream. para may pangbenta sila pagdating ng right after, kasi nga pag natapos ay binibigay na natin sa kanya at may pangbenta po nila sa mga karating nilang kapitbahay para makapagsimula din po sila. Ito po ay funded po ba ito ng Barangay po? Ng barangay? Yes po, opo. With the help of ng ating livelihood opo. Yung pagtuturo ay sa kanila po kami nagre-request ng representative na siyang magtuturo. Pero ang fundings po ay barangay sa po, opo. Funded po ni barangay yan. Opo. So after po ng training, halimbawa, ito Kap, nag-training sila. Opo. Siyempre may mga products yan na magagawa dyan. Sa kanila po yun. Sa kanila na po yun. Tapos pinababayaan na po namin na pangsimula nila pang benta. At makita nila kung paano magsimula o gumawa ulit para they have their own na. So meron pa po silang panimula. Panimula, opo. After ng event na yan, lahat po ng magagawa ay sa kanila na po yun. Wow. Pangsimula o panggamit nila, it's up to them kung saan po nila. Then may binibigay din po sa kanila na yung sachet ng pangsimula nila bukod dun sa magagawa nila. Yun kita nyo naman talagang pinagsusumikapan ng ating barangay din na makapag-provide ng extra racket sa ating mga kabarangay. Opo. Importante po ito. At syempre, kapag naamoy po ninyo mabango ang barangay o mabango ang kalsada, baka may nagsa-soap making at nagdi-dishwash making sa liquid dishwashing making po sa Barangay Bayanan. All thanks sa ating leadership ng barangay at sa buong konseho ng barangay kasi hindi naman po ito mailalagay sa mga priority programs natin. Not unless magkaroon tayo ng vision to educate our people. At kaya pala nung nakaraan, parang ang daming nagbebenta. Dito po sa vicinity natin dito, meron akong nakikita lagi dyan na nagbebenta ng mga iba't ibang liquid dishwashing. Baka mga isa na sila ron sa na mga nagsimula. nakagraduate sa livelihood ng barangay. Grabe din. Ito yung mga programa na madalas, gagaya na sinasabi ni Kap, yung mga kalalakihan, sasabihin, nahihiya sila. Pero magge-generate ng income. At napakalaking bagay, napakalaking tulong po na okay yung racket na ito sa ating mga kabarangay. 'Di ba? May benefit Natuto ka na, may racket ka pa, kikita ka pa. Talagang nakikita naman natin ito. At syempre kasama natin ang livelihood pagdating naman po sa mga trainings natin. Tinutulungan nila kami. Yun. Syempre Kap, coming from that perspective, trabaho, income, doon tayo dumako naman sa job fairs natin. Kamusta po ang job fairs? Ang job fairs natin actually tinutulungan, humihingi tayo ng tulong or nagbibigay din ng support ang ating peso para po sa job fairs. Nagbababa po sila sa barangay ng mga pag may events silang job fairs. At agad naman nating ibinababa sa ating mga kabarangay na may ganitong job fairs. Kasi si barangay talaga hindi naman totoo namin nakikita. So with the help of LGU, doon po namin sila itinutulak, ginagabayan po para makapasok sila sa mga trabahong kailangan nila. Correct. And nabalitaan namin, Kap, na kayo po ay registered na sa mga kasambahay. Yes po. Yes, opo. Na-irehistro yes, na-irehistro po namin. At karamihan ng mga kasambahay natin ay nakatanggap na ng biyaya galing sa ating city dahil nga sila ay kasama po ang ating barangay doon. Yon. Sa mga kasambahay dyan na gusto ng biyaya, yan. Makipag-coordinate mo kayo with the barangay. Importante po that your barangay is a registered barangay and acknowledged accredited barangay na nagre-register po ng mga kasambahay. Yes po. Para naman po sa benefit ito ng ating mga kasambahay. Para na monitor po kayo, nabibigyan kayo ng kung ano po yung benepisyo na meron dapat and mga prioritizations coming from the city and barangay. Tsaka po yung mga assistant na kailangan nila if ever na magkaroon sila ng problema sa mga employer nila. Yes. Malaking bagay din po yun. Opo. Na namomonitor kayo ng inyong barangay. Yes po. Na may mga kasambahay pala talaga tayo dito na galing na other provinces na kailangan ng tulong. Kasi akala lang po natin sa ibang bansa lang nangyayari Meron yung pang-aabuso sa mga kasambahay. No, dito din po nangyayari yan. Hindi natin naiibsan, hindi natin pipigilan. Minsan, worst case scenario, hindi pa natin na monitor. At saka may case po kami na natulungan
ng city at ni barangay na makabalik siya sa province nung kailangan niya nang umuwi. Kaya malaking bagay kasi register siya sa amin. Alam namin, acknowledge siya ni barangay na siya'y nagtatrabaho talaga rito. Kaya malaking bagay po. Opo. Ayan, napakahalaga po na ina-encourage natin ang mga kasambahay to please make sure na kayo ay nakaregister sa inyong nasasakupang barangay at kinabibilangang barangay upang nasa ganun po ay masigurado na namomonitor po kayo sa aspeto po ng inyong pag-function sa community po natin. And speaking of community cap, may community garden po ba kayo? Ngayon po meron kami community garden pero ngayon po gagawa po kami ng bago dito po sa bagong lugar namin ng isang community garden na mas monitor po namin araw-araw. Iyon. Opo. Para po na sa ganun ay yung community garden ang magsisilbi doon ay makakagawad natin na naman, tanod na naman at mga volunteers natin 4-piece. Kagaya nga na sinasabi nila, ayan, ano po itong litrato nito ka? Ayan po yung tree planting namin. With the help of isa sa mga family rito sa amin na may malaking lupa ay nag-ano sila ng tree planting. So yan po existing ngayon yan, lumaki na yung mga 2 years na po namin ginagawa yan, malalaki na po yung mga puno ngayon yan. Opo. Kaya malaking bagay po yan na thankful kami sa ginawa nilang programa na yan na collaboration with barangay po yan. Opo. Importante talaga ang private and public collaboration. Yes po. At napakalaki ng benefit po nito lalo sa ating mga kabarangay na nandoon sa barangay level yung collaboration. Mas nararamdaman po ng tao yung serbisyo at yung collaboration ng private and public sector po natin. And balita ko po si Dr. Soriano? Yes po, Family Soriano po ang nag-open nung kanilang vacant lot para gawin natin at magkaroon po ng tree planting sa kanilang Lunas program. Yun. Napakaganda po ng programa na ito. Nawa po ito ay magtuloy-tuloy at maging consistent po sa ating pagpapromote ng environmental friendliness. Yun. Pagdating naman po sa, napag-usapan na natin halos lahat kape, pero isa po sa pinakamalaking dagok talaga sa mga barangay ay yung security. Yes po. Pagdating sa seguridad natin. Importanteng aspeto pero napakalaking challenge sa ating mga barangay. Bawat isa po sa ating mga barangay ay merong iba't ibang kinahaharap sa aspeto ng seguridad. Pero importante po ito ha. Sa scale po ng 1 to 10, 1 as the lowest, 10 as the highest, gaano po ka-safe sa inyong barangay? Sa ngayon po I could say siguro mga 7, 8, 7. ganun. Kasi talagang sabi ko nga sa laki po ng barangay at ilan lang naman po talaga yung mga tanod natin na nandyan. Hindi po talaga nababantayan ng bawat sulok. That's why I always ask the homeowners ang tulong po nila dahil sila po yung mas madaling respondent sa mga lugar na nasasakupan nila na para po mabilis din kami makarating through their reports. Kaya po ginawa po namin na lahat po ng HOA ay binigyan namin ng mga radyo na connected sa barangay para mas madali po yung response namin sa kanila pag merong sakuna or holdapan or kung ano man yung nangyari. Talagang mahirap lang po sa amin ngayon sa barangay, especially yung mga nagnanakaw po ng mga motor, na talagang minsan parang ang nangyayari, kami po ang nababantayan. Yung pagro-ronda, pag-ikot, kaya pero with the help of with the help of PNP naman, yung programa natin ngayon, na malaking bagay din po yung bayanihan na ronda ngayon na natataboy o nasisita po yung mga nakatambay, mga ano. Pero still, humingi pa rin tayo ng tulong sa mga citizen natin na mas maging mapamatsyag at mapanuri sa mga bawat tao lalo kung hindi nila kilala. Yes, kailangan maging very keen and observant tayo. Yes po. Ito pong video na ito, nagmo-monitor kayo ng CCTVs. Available po? Yes, lahat. 24/7 po yan. 24/7. Ilan po kayang available na CCTV? Ang cameras po natin ay 16 camera pero ongoing po na gagawin po yung bagong mga CCTVs natin through all sa progressive hanggang school. Nasa 32 po na camera yung bago nating ilalagay na mga camera. Yun, napakahalaga din po kasi magkataon na kagaya ng sinasabi ni Cap, rumuronda yung ating mga patrol, rumuronda yung ating mga tanod, pero dapat may nakasteady doon na nakamatsyag. And CCTVs are one. Hindi lang po yung CCTV na nagsasalita at nakikichismis, iba hong CCTV yun. CCTV po ng camera mismo talaga to monitor you 24/7 kasi I'm quite sure, Cap. Maraming buhay na CCTV sa atin. Maraming buhay na CCTV sa ating mga barangay. Nagkalat talaga sila ngayong panahon na ito. Sobra. Talaga namang hindi sila humihinto at hindi magpapaawat. Pero ito pong mga programs and activities, investment po ng ating barangay ay
for the sake and benefit ng ating mga fellow Bacoreños. Yes po. Kita nyo yun, mag-i-invest pa ng additional CCTVs and ongoing on process. Tsaka nakakonect po kami sa ating Yes. disaster. Opo, sa city po, at the city city, level aha. na integration ng CCTV cameras Yes po, natin. oo. Talagang importante ito para nang sa ganun, kumbaga, parehas na agency, city level nagtutulungan, at opo. sa barangay level ay nakakapagtulungan na makapag-monitor ng ating mga CCTVs. Kap, dadako naman tayo. 1 minute lang ito, Kap. Very fast questions Yes lang po. po ito. Ano? Pipili lang kayo, yes or no. Ganun lang. No explanations Yes po. needed. Ready na po ba kayo, Kap? Ready? Sige. Simulan po natin, Kap, ha? Kap, umaga o gabi? Umaga? Kape o tubig? Tubig? Tahimik o maingay? Tahimik? Planado o biglaan? Planado? Opisina o fieldwork? Fieldwork? Mas madalas po ninyong marinig, Kap. Kap, saglit lang po o Kap, may problema po? May problema po. Ako, maraming problema sa barangay bayanan. Ano pong mas mahirap i-ignore, Kap? Group chat o yung kumakatok sa bahay ninyo? Kumakatok sa bahay ko. Iba na po yun, ano? Ano pong mas kailangan ng barangay? Pasensya o kape? Pasensya. Ano po ang mas mabilis makarating sa inyo? Balita o chismis? Chismis. Chismis. Number 1. Yung nga po, buhay na CCTV talaga. Iba talaga. Kap, mas relax po kayo kapag tahimik o tapos na ang trabaho? Pagtapos na po ang trabaho. Ano po ang mas namimiss ninyo? Simpleng buhay o pagiging busy? Pagiging busy. Mas natutunan po ninyo bilang kapitan, makinig o magpaliwanag? Makinig po. Ano po ang mas nakakapagod? Magdesisyon o maghintay? Magdesisyon. Ano po ang mas nagpapangiti sa inyo? Thank you ng tao o tahimik na barangay? Tahimik na barangay. Barangay is more of a trabaho o responsibilidad? Responsibility. Serbisyo is about one word lang, Kap. Malasakit. Malasakit. Isang salita para sa inyo mga kabarangay. Pagmamahal. Pagmamahal. Kita niyo grabe meaningful, ano? Kap, malasakit, pagmamahal. Grabe. may umiiyak na ho dito, Kap, no? Kap, kung hindi ka po kapitan, ano ka po ngayon? Siguro ngayon focus sa business, sa family business. Family and business si Kap. Na family business ang meron tayo ngayon. Yun ang pagpapokusan. Kasi may Kap po kami. Nalimutan ko mo si Kap eh. Baka si Manny Ningil. Opo. Opo, maniningil Si o Kap kaya Manny. cup driver talaga Oo. tayo. At talagang iba-iba din talaga ang buhay ng mga kapitan natin. Opo. At lahat yun sinakripisyo for the service of our fellow Bacoreños at lalo na po ng ating mga kabarangay. Siyempre, no, nais po nating pasalamatan higit yung ganitong klase ng conversations na meron tayo. Napaka-meaningful nito, Kap. Sobra. Na na ipapakita yung malasakit, yung pagmamahal ninyo sa ating mga kabarangay. That being said, all that services and more to come and to be developed. Meron po kaming nais ipanood na video. Nais po nating i-capture lang ang moment po na ito. Sabi nila, wala raw shortcut mula sa pangarap papunta sa tagumpay. Para ka raw maging successful, kagaya nung naririnig ko dati sa TV, dapat magsumikap ka. Yung pangarap mo, hindi mo susukuan hanggat di mo naabot. Tipong sasablay ka ng 9 na beses, pero mananalo ka sa pansampu. Madali lang mangarap, mahirap magsumikap. Pero pag yung pangarap, naabot mo sa pagsisikap, nako, lahat ng pangarap, sumasarap. Kap, napakaganda ng video na yon. Ano? Can you tell us the story of that video? Way back 2018, unang upo ko po. Isa po talaga, hindi ko nasasabi na pinangako on campaign period eh. Pinangarap po. Isa sa pinangarap ko po na magkaroon ng maayos na tanggapan. Dahil as you can see, marami naman sa inyo nakarating na sa aming barangay. Siguro sa ngayon, masasabi ko na isa po kami sa pinakamaliit na barangay na meron ngayon na masasabi na talagang masikip. Bilang isang leader po, isa po sa pinangarap ko namin ng council na magkaroon talaga ng maayos at masasabi nga modernong tanggapan ng ating barangay. Yan po talaga yung isa sa pinangarap namin. Hindi lang ako, maging ang mga taga-bayanan na magkaroon ng maayos, disente at higit sa lahat moderno na barangay hall. Isa po talaga sa hiningi ko sa Diyos yan na ipinagdasal ko ng mga panahon na yon.
nung way back 2018, hanap kami ng hanap, saan kami makakapagtayo ng barangay hall, saan namin kukunin si fan, hindi kaya ng barangay fan. Pero sa kabutihan ng Diyos, may mga ginamit na tao na para tumulong sa atin para magkaroon ng talagang masasabi na barangay. Na sobrang, natatouch ako kasi talagang isa po talaga sa hiningi ko yan, hindi lamang sa sarili ko. Pinagdadasal ko talaga yan magkaroon kami ng barangay. Grabe. At eto na Kap, Ayan na po. Naisakatuparan na po. Naisakatuparan na sa awa ng Diyos, sa mga tumulong po natin na sa ating mga congressman na tumulong. Maraming salamat at andyan na po yung hinihiling namin na hinihingi ng lahat, hinihingi personal. Ako po talaga, hindi lang sa mga congressman, talagang hiningi ko sa Diyos yan na bago man lang ako mag-step down, may barangay hall kami. Grabe naman po yun. Ito po ay salita ng isang leader na may puso ng mga kabarangay niya. Hindi po kasi sasakatuparan to Kap without your vision eh. Yeah, opo. Siguro nakulitan na lang din sa akin sila mayor, sila ko. Kasi talaga sabi ko, wala po akong hilingin, barangay hall lang po talaga. Sana magkaroon kami, mabibiyayaan kami. Kaya po nung yan po na-approve. Talaga pong hindi ko na po alam kung saan ako lalagay sa sobrang saya. Kasi talagang sa totoo lang, I'm not only a public servant. Ako po kasi ay nais ko lang po talaga na yung once na I step down on my position, nakatayo po yan para po sa pangmahabang panahon na magagamit. Hindi lamang ng term namin, sa mga susunod na henerasyon ay may maayos na tanggapan yung barangay. Grabe, no? And grabe po, ito Kap kasi legacy ito eh. Yeah, legacy rin po yan. For the longest time, kayo ang sabihin natin talaga, you've had this heart na ipursige at pagpursigihan na maitayo ito para sa mga kabarangay ninyo. Yes po. At napakalaki po ng barangay. Malaki po. Hindi na kami matataranta pag may assessment kami kasi wala kaming ganun, wala kaming ganito. Kaya sobrang thankful po ako with the help of our Congressman Agimat, our mayor, di ba? Can you say, Kap, that this is your dream project? Yeah, this is one of my dream project talaga sa lahat po. Bukod sa mga ibang mga accomplishment na nagawa, ito po talaga yung accomplishment na masasabi ko na talagang pangkongreto at pangmatagalang magagamit ng lahat ng matiga barangay. Opo, talagang yung mga supporters yung ay talaga nagbibigay na talaga ng no? Iba po kasi talaga when you stand in that leadership and when you also plan to move out and just to simply leave a legacy na ito yung legasiya namin. Ito yung iiwanan na meron kaming binigay na serbisyo sa mga kababayan. Na alam ko na mapapakinabangan ng maraming henerasyon. Yes. Napaka-importante, napakahalaga nun ng Kap. pinaka-mahalaga. Salamat kasi Kap, binigay mo yung puso mo para sa mga kabarangay mo po at para sa lungsod ng Bacoor. Binigay mo yung serbisyo mo para sa bawat isa na nangangailangan ng maayos at excellent na service sa ating mga fellow Bacooreños. Kap, at this point in time, baka meron po kayong gustong sabihin sa ating mga fellow Bacooreños at mga kabarangay na nakikinig ngayon sa atin? Sa atin po mga kabarangay, palagi ko pong sinasabi sa kahit na sino man po ang nasa posisyon, sino man po ang nakaupo, sino man po ang leader, kailangan lang po nating suportahan. Dahil pag hindi po natin sinuportahan, hindi madali sa katuparan ng anumang proyekto o programa ng nais ng namumunuan. Kaya sana po sa ating lahat, sino man po ang nandiyan sa pagdating ng panahon, ibigay po natin yung 100% support natin sa namumuno para po mas maging madali ang mga proyekto at mga programa na plano niyang gawin sa mga bawat nasasakupan nila. Kasi katuwang niya ng pagtutulungan po ng bawat isa na nasa barangay, ng bawat isa na nandiyan para po masakatuparan yung mga magagandang adikain ng namumunuan. Grabe, no? Kap, thank you so much. Grabe, no? Ang dami talaga. Kap, thank you for giving your heart, Opo. for giving your desire, and presenting yourself as one good leader
who only wishes better service for their fellow kabarangays. Yes, opo. Salamat doon, Kap. Dahil hindi talaga yun maisa katuparan na hindi tama yung puso. Ibig sabihin talaga nun, will siya ni Lord kasi Yes, upright yung heart mo at Kaya yung nga po. desire mo for your fellow kabarangays. Sobrang thankful una sa kay God talaga. Na talagang hindi niya binigo yung hiling ko. Yes. Na po. At nawa po magpatuloy pa ang inyong liderato, magpatuloy pa ang inyong mga programa para sa ating mga kabarangay. Siyempre po, hindi lang tayo kay Kap magpapasalamat. Magpapasalamat din tayo sa buong konseho Sa buong ng council, ating yes po. barangay bayanan. Salamat po. At hindi kayo bumitaw doon sa vision ni Kap na magkaroon tayo na mas maayos na governance at maayos na pamamalakad sa ating mga kabarangay. Grabe naman po. Kaway-kaway naman. Grabe, maskulados talaga ang mga dito. Iba talaga no? Kala mo talaga. Iba, lalaban talaga at bakbakan talaga for the service. At syempre po, mas maayos na pamamalakad sa ating mga kabarangay. Syempre, Kap, yung mga nanonood sa atin at nandoon sa inyong barangay, salamat din po. Thank you sa dahil kanila lahat. sinuportahan din kayo, Kap. Opo. Talaga ibinigay. Maraming salamat. Opo. Ayan po, ang mga kananayan, kababaihan na nakasuporta po sa inyo, Kap. Thank you sa inyo lahat. Maraming salamat po. I suppose this will be the last capture ng barangay Yes. na sa panahon ngayon dahil May bago na tayo. may bago na ho kayong Yes barangay po. hall at pinagpala ang barangay bayanan sa ganitong klase ng vision. Imagine niyo naka-live sa Bacoor TV channel yung huling spot at huling capture natin ng barangay bayanan going and transition as you turn over on Monday. Yes po. Officially ang inyong bagong barangay hall. Grabe naman po. I'm excited and nawa po ay makadalaw kami some other time no, sa I inyong hope so na sa inyong makadalaw barangay. po kayo. Kap, Opo. talaga namang ipagmamalaki at maipagmamayabang na talaga nating tunay. Ang barangay bayanan ngayon, ang dami na pong offices. Opo, maganda na Kasya po dyan. ang mga offices natin. May mga kanya-kanya na sila. Grabe, no? Thank you po. Thank you so much, Kap. Salamat po. For sharing Thank you us for your having story. us here. Po? Thank you po sa inyong lahat. Grabe Sa po. inyong At lahat. para naman po sa ating mga Bacoorenyo, ito po ang kwento ng isang barangay. Ito, ang What's Kap. Mangyari lamang po na laging tumutok sa usapang Bacoorenyo para sa mga pinakasariwang balita tungkol sa ating panahon at usaping may pakinabang. Ako po si Ezer. At ito po ang Usapang Bacoorenyo, ang programang naghahatid ng pinakamaiinit na balita, kaalaman, kasaysayan at pinakamahalagang pangyayari tungkol sa lungsod ng Bacoor. At dahil ang Bacoor ay kilala sa pagkakaisa, let us improve as one and learn as one. Kita-kits sa susunod na Usapang Bacoorenyo dito lamang sa Bacoor TV channel at para sa susunod nating makakapanayam at makakausap sa segment na What's Kap, panoorin po natin ito. Thank you so much, Kap. Thank you po. Grabe naman po yun, Kap. Thank you. Lider na nagmula sa pamilya ng mga lingkod bayan, sa murang edad na 24, pinasok niya ang mundo ng politika. Ang kanyang mahabang karanasan ay patunay ng tiwalang ibinibigay sa kanya ng mamamayan. Naging barangay kagawad taong 2007 hanggang 2010 at punong barangay taong 2013 hanggang sa kasalukuyan. Nakasentro ang prinsipyo sa libreng serbisyo para sa lahat. Ang kanyang advokasya ay nakatutok sa kalusugan, edukasyon, kalinisan at kapayapaan, sumusuporta sa bagong pag-asa at pagkakataon sa mga taong minsang naligaw ng landas upang maging produktibong bahagi ng lipunan. Aktibong nagpapatupad ng pamamahagi ng tig 5 kilong bigas isang beses sa isang taon para sa sektor ng TODA, PWD, senior citizens, solo parent at mga kasambahay. #Tatak Libreng Serbisyo mula sa Barangay Molino 4. Kapitan Jeffrey P. Campania. Lideratong ating pakinggan, advokasya ay ikampanya sa programang What's Kap sa March 11, 2026 alas 11 ng umaga dito lamang sa Bacoor TV Channel.